Alas 9:26 sa buong kapuluan ng Pilipinas, kapiling kabonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po, si Joyo. Together with the ever-lovable Papa Awel Pie. Pero ito ang tama. Kayo ba mga kaservisyo? Lagi natin kinagigiliwan yung mga artista. Siyempre, wow, ang galing-galing. Tapos naging pelikula, yung kay Ate V na Extra. Oo. Tapos doon nakita yung mga buhay ng mga extra. Correct. Ganyan. Naku, swak na swak po yan dito sa Showbiz Sidelines. Pero ang guest natin, kumikitang kabuhayan sa pagpuprovide hindi lang ng mga extra, kundi ng mga bida, kontrabida at mga bumibida. Wow. Ganon. Kasi di ba, Mama Jai, dati sinabi natin, nakikilala yung kanta at yung singer. Pero yung naglikha ng kanta, hindi nakikilala yung composer. O kaya ultimo yung mga makeup artist na nagpaganda sa mga artista gaya mo. Yung mga doktor na nag-ayos. Ay, hindi nagpaayos, wala. Thank you, Mommy. Yun na talaga. So, eto na. Special ang bisita natin ngayon sa sidelines ng programang Showbiz Sidelines kasi siya lang naman ang nagpo-provide ng mga katuwang na artista. Talent scout po siya. Alamin natin paano siya nagsimula at paano niya napalaki ang kanyang industriya na magpo-provide ng mga talents. Please welcome on Showbiz Sideline, Maestro po! Ayun, good evening po. Maraming salamat po sa pag-imbita. Papa Awel, Yes. Ma'am Jai. Yes. Ma'am Jai talaga. Mama Jayo! Mama Jai, Oo. Ayun, si Maestro po. Ayun, at your service. Ayan, tandaan niyo po yung mukha ni Maestro po kasi namnamin niyo na kasi hindi natin siya nakikita sa TV. Pero yung mga naging kasamang artista sa Batang Quiapo, yung mga artista sa pelikula, mga pang MMFF, Yes. yung mga teleserye hanggang sa umabot sa hinahanap-hanap na siya para magkaroon ng mga commercial models at mga endorsers. Ayan, paano po ba nagsimula Yan. itong inyong hilig? Ayun, nag-start po to sa anak ko kasi yung anak ko gusto ko talaga ipasok sa pag-aartista. Okay. So ngayon, nagkaroon po ng pelikula yung anak ko, nakilala po siya. Nagkaroon po siya ng award sa kung saan sa mga Award-giving bodies. award-giving bodies. Ayun, marami din po siya naging pelikula. Tapos hanggang sa dumami na po yung mga nakilala ko. Ayun, nakilala ko na rin po ang mga malalaking producer, mga kilala sa showbiz tulad ni Tito Dennis Evangelista. Oo. Na ang mga hawak niya po ay malalaking mga tao. Yes. Kumbaga ito yung mga tamang tao sa showbiz. Yes. Na talagang hindi ka po maliligaw kasi tulad ng marami din talagang naliligaw sa Yes. mundo na to. Yes. Na sabi nga nila ngayon, naiis ka. Totoo. Ayun. Yun na nga. So, nagsimula yan sa anak nyo lang. Tapos nalaman nyo na yung pasikot-sikot. Ano po yan? Inalam nyo ba? Nagtanong-tanong ba kayo? Or lumapit ba kayo mismo sa mga kinaukulan, mga direktor? O yung mga direktor na mismo lumapit? Oy, magaling ka palang maghanap na. Baka may kilala kang ganyan. Mag-provide ka. Paano po nyo? Unti-unti po na anak ko lang po yung Nagsimula. sinasama ko sa shoot. Ang kauna-unang project niya po sa TV, nagkaroon din po siya ng mga project sa TV. Oo. Tapos ang kauna-una yung pelikula niyong School Service ni Miss Ai de las Alas. Yun. Oo. Doon po. Tapos hanggang sa may mga nanay na nag-udyok sila na gumawa daw po ako ng workshop. Hanggang sa unti-unti po na marami na po akong natulungan. Ayun yun. Kahit nung pandemic. Oo. Okay. Wow. Oo. Yun yun. Naalala ko dati, may kapitbahay kaming ganyan. Yes. Tapos parang silang buong pamilya, para silang full of talent. Yan. Tapos dahil nga dream ko yun dati, gusto ko kahit extra, gusto ko talaga. Basta lang nandun ako sa set. Correct. Yung kahit madaanan kayo, kasama ko naglalakad sa Correct. crowd.
proud. Proud na proud ka na, Oo. ako yan, ako yung Oo, ganon, oo, ganon. oo. Tapos hindi ko nagagawa no, kasi hindi pa ako pinapayagan dahil nga bagets pa. Tapos pero naingit ako kasi nakikita ko parang may workshop sila. Yeah, opo. Tapos parang tinatawagan nilang, oh, may ganitong teleserye, kailangan ng 3 mga lola, kailangan ng ganitong bata, kailangan ng ganyan. Parang sila ipapadala agad doon, ano talaga, a game of luck. Correct. Kasi hindi porke pinadala ka doon, pasok ka May na. eksena ka na. Kumbaga kagaya nga sa pelikulang Extra, Correct. nandun kayong lahat iba't ibang itsura, Yes. iba't ibang personalidad. Tapos pipili yung pinaka-assistant director or yung Correct. caster Yes. kung sino yung ilalagay sa isang scene. Ganun yun. Yes, sir. ganun po. Ganun na Oo. ganun. Oo, kasi nga bet na bet ka. Tapos sir, syempre dahil sabi nyo nga po, from anak ninyo, ngayon dumadami na po ng dumadami. Ayun, dumadami na po sila. Tapos talagang tinututukan ko po sila. Kayo rin po ba ang nagpapa-workshop or kumukuha po kayo ng someone na kilala din sa kanilang larangan? Halimbawa, dapat, di ba, o ito, renowned TV actress since ganyan, siya ang Or magiging stage teacher nyo. actress. Bali, sa ngayon po ako po yung nagtuturo doon sa Mga mga basic bata. acting po, no? Pero pagka hindi ko na po kinakaya, kumukuha po ako ng katulong Karelyebo. sa pagtuturo. Oo. Totoo. Nung pandemic, talagang chinaga namin, nag-online workshop kami. Correct. Si Erin Espiritu, siya po yung Batang Tala sa Batang Quiapo. Yes. Kung saan napasama rin po siya sa Going Bulilit ngayon. Wow. Sa akin ho halos nag-start siya. Yes. Oo. Tapos ang last project ko sa kanya is nung yung Kampon, na kung saan kasama Si niya po Beauty yung- Gonzales. Gonzales. MMFF to. Oo. Sa ngayon po ba, puro bata yung pinipili nyo po mga talents kasi nagsimula kayo sa sarili nyong anak? Mas bet nyo po ba na i-workshop ang mga bata at mas madali po ba ang bata na i-recommenda o makakuha ng mga projects? Lahat naman po, pero ang mas kilala po ako sa pagdating sa mga bata kasi talagang sila, pag kinuha sila ng mga producer, artista po sila. Oo. Ngayon, hindi naman po ako nagpapadala doon na talagang hindi sila magugustuhan o hindi magaling. Kasi ako po yung babalikan, mabubulchak ng mga producer. Kasi hindi po pwede ang hindi marunong umarte. Parang dun sa pelikula ni Ate Totoo. Win Extra, ano ba naman to pinadala mo naman? Dapat ganito, bakit naman Diyos ko naman? Di ba? Yung ganun. Yes. Hindi ho, subukan nyo ho. Tapos napanood, di ba? Parang gano'n. no? O tsaka nagpakitang gilas na si Ate V tsaka si Tart Carlos. Yung katulong na kailangan, nagpa-plancha, ganun. Ako pa may next question ako. Syempre po, di ba, alam ko yung pakiramdam na ganyan, di ba? Sa simula, hindi ganun kalaki talaga yung kikitain mo. Ikaw ang Tama. mamumuhunan. Opo. At pag dumating yung panahon na sila ay nagkakaroon na ng sunod-sunod na mga proyekto, hindi may iwasan na yung iba bigla na lang pong mawawala sa inyo. Kinuha na ni ganito, naging Correct. artista na ni ganyan, nung nagkaroon ng pangalan. Paano po yung ganun, sir? May ganun din ba kayo na sepangs kung tawagin nila ngayon? O nagtatampo ba kayo? Or hinahayaan nyo na lang? Kasi Actually, sa inyo nagsimula nangyayari po yan. madalas. Oo. Pero natanggap ko na siya unti-unti kasi hindi mo, sabi nga sa akin ng isang manager, ang isang tao, kahit papirmain mo yun ang kontrata sa'yo, kung talagang hindi kayo magkakasundo, mag-aaway lang kayo, kaya wag na lang. Which is very Ay, naku, sad. tandaan po Yes. natin yung sinabi na yan ni Maestro po. Kasi sabi, hindi, breach of contract yan. Bakit mo sirain? May kasunduan tayo. Ikaw ay akin lamang, artista kita. Pero sabi niya, kung iiwan at iiwan at hindi kayo magkakasundo, talagang magtatapos ang inyo pong Sasakit ang manager-talent relationship. Pero di ba, napaka-importante sa industriya na never ever burn bridges Correct. kahit na sino man. Oo. Dahil maliit lang po ito, magkikita at magkikita rin po Correct. kayo. Tama. Correct. Magkakasama at magkakasama Oo. kayo. Kasi para po sa akin, mas importante pa rin yung verbal na usapan, mas parang mapangahawakan mo yung kisa dun sa may kasulatan kayo na may kasulatan nga kayo pero
nagkagulo pa rin kayo. Correct. So ngayon po, ano na kayo, aside from being a artist supplier for movies, teleseries, commercials, meron na rin po kayong sariling management, Opo, meron po Ayan. kaming sariling management na Spotted Talent Management na kung saan talagang naguhubog po kami ng mga bata na talagang gusto nilang mag-artista. Yun So, po talagang gusto nila. Oo. Hindi po yung pinilit lang ng nanay. Tama. Oo. So, pwede nang lumapit sa inyo kasi 'di ba usually ganyan, pag may ay direct, to anak ko magaling na artista to, baka pwede naman po. Imbis sa diretso sa director, sa inyo po pwedeng dumaan para mas mai-prepare pa. Mas mahasa. Mas mahasa, kumbaga. Kasi kanina po, tinandaan ko yung sinabi nyo na kapag kayo ang nagpadala ng artista, siguradong artista. Hindi Yes. yung, dadaan lang. Hindi, sige, Oo. pare-pareho kayo naka-black. Yung nakatalikod doon ka, hindi naman yun. Sabi mo kasi talagang artista. So, Galing. lahat ng pinasok niya talagang, merong Ayun. eksena. May linya, may eksena. Yes po. Ganyan. Kasi yun po ang goal namin, maging artista talaga. Hindi namin goal yung extra, pero pinapayagan din po namin yun sa mga baguhan, mga ma-experience lang nila. Correct. Ngayon, ang gusto ko lang matutunan nila doon, ano ba ang kaibahan ng extra sa artista? Opo. Kasi pag artista ka, may sarili ka ng tent, pinapayungan ka. Unlike dun sa extra ka lang, wala, palakad-lakad, patakbo-takbo. So, wala, sa una, sa first timer, pwede po yun. Pero habang tumatagal, dapat umaangat ka. At ipinapaliwanag niyo po yun sa inyong talent. Baka kasi, di ba yung iba, marami kasi ngayon naglabasan na, uy, maganda ka, pwede kitang artista, ganito ka na kagad, bida ka na, pinapangakuan na kagad ng mga lahat na ng mga heaven and earth and all the stars. Pero ikaw, sinasabi mo po yung katotohanan. Yes. Opo, yung kagaya na sinabi. Kumbaga, hindi ganong madaling pumasok, pero hindi ganong kadali na yung pangalan mo ay talagang aangat na agad. Totoo yan. Totoo po yan. Mm-mm. Kahit nga minsan nakapasok ka na, di ba? Yes. Oo. Minsan nga, lumabas ka na sa isang sikat na reality show. Pero kung papaano mo, pag niningningin ang iyong bituin, ito talaga yung pinagtatrabahuhan po. Correct. Yun. Ito kasi lagi, tayo na mga nanonood ng sine, magbabayad na tayo, manonood, final product na yun, nakita na, ay, ang ganda. Meron mga hindi napapansin na isa po sa mga nasa likod ng camera, yun yung ginawa ninyong serbisyo ng Bagong Pilipinas, Mama Chaiho, yung mga sa Kalinangan, yung mga nagtatrabaho sa likod ng camera. Isa po kayo doon. Nandun kayo, sir? Sa Sa Ultra? nagsusupply ng Opo, artista. kasama po ako dun sa Ultra. And then mga nandun talent po, nag-uusap ko dun. See, diba? So yun, may pero mga- second day po. Sa first day yung kami, kasi may sayang workshop. naman. yung Monday. Kaya Ah. kasi importante na malaman din ng mga nanonood para mabuo ang isang pelikula o teleserye. May mga katulad ni maestro po na nagsusupply ng artista kasi hindi naman lagi sinasabi malakas ka kay direct magkakaroon ka na kagad ng ng Pelikula. role ganon. Oo. Pero may mga supporting roles na mga maliliit na pinapaubayan yan gaya ninyo. Lagi pong sinasabi, naku, ang mas kumikita lang dyan, hindi yung talent, kundi yung talent scout. Kasi may cut yung mga yan. Totoo po ba po yun? Hay! Ayan na. Ayun, totoo naman po yan na may mga cut. Pero, ang sinasabi ko nga dyan, once a supplier ka, so dapat transparent ka doon sa mga talent mo. Yan. Ngayon, kahit saan kayo dumating, umabot man kayo, magreklamo man siya, pero wala kang ikakabahala na mabubutasan ka niya. Kasi, wala ho kang itinatago. Transparent. Usually kasi ang kinakat po talaga ng mga talent management is 30%. Pero sa mga supplier, hindi po ganun. Nasa kwan lang po yan, 10%, 20%, 5%. So depende po sa laki ng Role. TF. Oo, ng TF. Kasi ako po, sinasabi ko nga sa kanila, bumabawi po ako sa mga artista. Yeah. Kasi di hamak na mas malaki po ang talent fee nila. Correct. Yun. Tsaka yung yung sinasabing repeat order. Uulit at uulit at uulit sa iyong production.
production. Dahil pag Yes. itiwalaan ka po ng mga Correct. live producers, ikaw agad ang tatawagan. O kailangan ko ng 15 estudyante para sa klase na to. Yan, Marami. yan po yung natutunan ko sa pelikula. Kumbaga, hindi ka pwedeng magdala ng alam mong ikakapalpak mo. Kasi lalo na doon sa mga director na nakatrabaho ko kay Yes. Direk Joey Lamangan, Yes. hindi ka po pwede magdala doon ng yan ay magiging pabigat. Kasi ang iniisip ko, sa halip na sa atin mag-umpisa yung problema, okay lang na sa iba, wag lang sa mga talent ko. Totoo yan. Correct. Kasi magiging pabigat po sa lahat. Sa cameraman, sa lahat na nagtatrabaho sa production, magiging abala ka. Correct. Kasi akala po ng iba, pagka nasa television ka, ganun lang kadali. Correct. Acting, ganyan. Ah. Hindi po nila alam na may blockings kung tawagin. Correct. Ito kwento lang ha. Share ko lang po, maestro po, at papaawal sa mga serbisyo. Di ba marami ngayon ang nag-usbungan? Ito po ay wala naman pong gustong patamaan. Itong sasabihin ko. At wala rin po akong gustong tirahin dito sa sasabihin ko. It's just that based on my experience and experience din po ng ating mga nakakasama sa industriya, na marami ngayon ang nadidiscover online. Correct. Nakikita sa YouTube, nakikita sa TikTok. Ngayon, syempre dahil nga may following, nagiging interesado ang line producer, ang mga executive producer, kukunin. Ngayon, pag kinuha sila, nagiging, wala po akong sinasabi kung sino pero ito yung kwento sa akin, nagiging cost of delay. Yeah. Bakit kanyo? Kasi pag pinagawa na yung pag-acting, o kaya naman papagawa yung ganitong eksena, hindi magawa pa Tapos hinahanap, bakit sa video na in-upload carry niya? Kasi ang pinagkaiba po, pag nag-acting ka sa teleserye o sa pelikula, work po ito, trabaho. Pag Correct. sa TikTok mo or sa YouTube mo, ang bago mo naman i-upload, na edit mo na take 1, take 2, take 3, take 4 mo na, final output na lang yung nakikita. Dito nga po, di ba, it's very parang rule na as much as possible, dahil ito yung work mo, sana one take ka. Correct. Diba? Tapos magti-take 2 ka man, mamaya ang dahilan sa ilaw, sa lapel, pero yung sa acting mo, dahil yun ang binabayaran mo because that's your profession, give mo sa kanila kasi yun ang hinihingi sa'yo ng iyong director. Ayun lang. Tama naman. Tsaka po, isa pa po, doon sa mga na-discover lang bigla, nag-viral bigla, Yes. tapos kinukuha, kadalasan ang problema sa kanila, hindi ko sila matyaga na mag-antay ng correct. para sa kanilang oras. Ang artista po ay binabayaran para maghintay. Correct. Ika nga po ng industriyang ito. Kasi akala nila, very easy nga na, okay, Opo. fame, sikat, viral. Pero yung pinagdadaan ng proseso na may sequence per sequence na kinukunan, ang gabi gagawin mong umaga, ang Correct. umaga gagawin mong gabi. Sa pagsiset up pa lang po, napakarami pong nangyayari. Di ba po? Correct. Tama po yan. Tsaka kaya, yung mga nag-workshop siguro na uma-attend sa inyo, first day pa lang, yung orientation, yun ang wag nyong mamimiss. Tama. Baka akala nila, unang araw pa lang, ay, sasabak na, iyakan na talaga to. Ganon. Kasi parang, Magbubulok ka sa impyerno. Yung mga ganun Oo, agad, oo. oo. Hindi po parang kalahating araw, kailangan malaman mo na yung mga ins and outs ng show business. At Correct. dapat, yung mga magulang nandoon Yes. para alam nila Kung di ba ano po, nangyayari kung ano talaga. nangyayari para yung mga parents ay partners Aware. ninyo. Ayun. Pero may tanong aware. tayo. Oo. Paano mo naman hina-handle po yung mga magulang? 'Di ba? May tawag na, grabe naman ito, stage mother masyado, stage father masyado. Kasi madalas bata po yung inyong mga workshop di ba po? Ang kasagutan sa pagbabalik ng Showbiz Sidelines! At nagbabalik po tayo dito lamang po sa inyong paboritong programa mula Lunes hanggang Biyernes 9 to 10. Ito ang Showbiz Sidelines! Lights, camera, action! Ang peg natin ngayon at yung mga gustong mag-artista na nakatutok ngayon, ito na ang chance ninyo kasi marami tayong natututunan sa ating special guest na si Correct. Maestro po. Yun. So kanina may naiwan tayong tanong, Mama Jaiho. Ang tanong, game show. Yes. Hindi. Ang tanong, maestro po, ayun po, di ba, may mga nanay, syempre, dahil nga minors yung mga anak na pinapa-workshop. Pero di ba, hindi maiiwasan na may mga very, very stage mother na ang kung tawagin sa showbiz ganon. Pero sa totoong buhay lang, pag sa showbiz sinabi stage mother, yung tangingi alam,
ang daming say. How do you handle po yung mga ganong mga mother, father, guardians, ganyan? Ayun, unang-una, kasama yun sa orientation na pinapaniwanag natin na pagka nasa shoot, natanggap yung anak nila, 1:1. Kasi may mga pagkakataon po na gusto talaga nila buong pamilya kasama dun sa shoot. Parang nakakapanood din, no? Yes. Ang problema po kasi dyan, una-una yung accommodation. Hindi sila Yes. pwedeng i-accommodate lahat sa location. Crowded. Ngayon, kailangan ipaliwanag mo yan. Ngayon, kung gusto naman nila, pwede silang sumama pero hindi sila pwedeng lumapit. So, yung iba naiintindihan naman, yung iba talagang ginagastusan nila. Correct. Talagang makita lang. Oo, makita lang po nila talagang yung anak nila, ayan, artista yung anak ko. Correct. Yun naman di mo maaalis kasi di ba parang nakaka-proud na Correct. talaga. Nakaka-proud Pero po they need talaga. to understand kung ano yung rules and regulations. Naku, ayaw naman na siyempre masigawan din at maging cause of delay sa shooting. Isa, Dahil, oh. di ba mga pasaway, dahil pag sinabi, quiet in the set na. O, di ba Correct. meron pang mga chika-chika, picture-picture, tatamaan, may mga fight scene, for example, magtatakbuhan yung mga ganyan. Pero yung tanong ni Mama Chayo ng mga stage parents, how do you handle naman yung stage parents na machika? Uy, maestro po, may pasalubong ako sa'yo. Galing Ay. akong Thailand. Ay, maganda. Oo. Ay, bagay itong kwintas na to sa'yo. Ay, yun May nga. project ka daw. Palakasan. Oo. May yun. project ka daw. Baka yung anak ko, baka kinabagay. At siya na yung sa Batang Quiapo kay Coco Martin. Marami pong ganyan. Pero ako, iniiwasan ko po talaga yan kasi sinasabi ko sa kanila hindi pwede na kasi magkakaroon ka pagtanggap ka ng tanggap o di Utang kaya na loob. parinig ka na parinig, kailangan ko ng ganyan, magkakaroon ka po na mahihirapan ka po i-manage yung anak niya lalo na kung hindi nakukuha yung mga gusto nila. Yes. Kasi sabi ko nga, ako po as supplier po ako. Oo. Talent scout ako. Yes. Ngayon, dadaan po tayo ng audition. Correct. Ngayon, kaya po sila wino-workshop para matuto, mahasa, para maging magaling, para pagdating doon sa audition, ang nasa utak niya, kailangan ako yung pinakamagaling. Yun na. Nangyayari naman, kasi lahat ng mga nakuha sa akin sa malalaking role, sa Batang Quiapo, Yes. Yang Mokang, si Tala, Yes. si Erin Espiritu, audition po talaga sila. Yes. Talagang pagalingan po dyan. Doon pa lang malalaman na makikilala. And then makikilala din ako na, wag pala ni Maestro. Kanino to? Kaya, Kayong ano to? Sino nagdala? Di gano? Alam na kaagad. Alam yung may attitude. Alam naman yung may talent Yes. talaga. At yung walang talent. Ay, marami po sa audition ng ganyan. Oo. Kasi yung mga nanay talagang bida rito, bida ron. Pero pagdating ng final, Wala. Yung Yung nga, final walang casting. hindi kumbaga sa gera, Correct. hindi nakapagdala ng maraming bala. Correct. Si Maestro po, kung makikita niyo yung kanyang social media page, halos kadalasan nagmamadali. Kailangan ko na kagad ng 2 bata na ganito, ganyan-ganyan. O kaya kailangan ko ng Opo. Chinese looking na ganyan. Saan Kailangan sa na kagad. Facebook? Sa Facebook niya, may commercial ganyan. Tapos alam mo, matataranta ka. Sino pwede ganon? Ganon na ba ka-in demand talaga si Maestro po ngayon? Kasi minsan sunod-sunod, eto mga kailangan, eto mga ganyan. Baka naubusan na kayo ng mga talents. Ayun, How do you handle? minsan po kasi, yun yung sinasabi ko, ako as a supplier, may mga hawak na talent, imbis na lumiliit yung mga kumukuhasan, dumadami kasi yung mga dati ko nang katrabaho, sila pa din, tapos nadadagdagan. Ngayon, pagka nadagdagan po yan, medyo pabilisan. Kailangan marami ka talagang kakilala na mga makukuha mong talent. Kasi pag wala sa loob, ibig sabihin wala sa management ko, pupunta po ako sa labas. Kaya nagpo-post po ako na, kailangan ko ng ganito, ganyan. Ganito. Ayun, saka ako naman siya ibibigay dun sa mga kumukuha po sa akin. Sa mga nagtitiwala. Outsource, gano'n. Yes, opo. Ang taray. Paano naman po, di ba kwento nyo nga po kanina, Maestro po, na yung anak nyo po, ang siyang una nyo lang po dapat talaga na pinangarap na makapasok dito sa industriya. Opo. Ngayon po na marami na po kayong minamarket, hindi naman po ba siya nagtatampo? O kasi parang nahati na yung, di ba, Papa A? Parang, hindi. Dati ako lang, bakit ngayon? May mga kalaban na ako sa role na Actually, yung anak ko, ayaw niya talagang pumasok din. Kaso nga lang, parang nung dumaan siya sa workshop, nagustuhan niya na rin. Na-enjoy. Na ang maganda sa kanya,
pag meron siyang tinanggap na proyekto, talagang ginagalingan niya po. Ngayon po ba, ano pa rin, continuous pa rin? Focus po siya sa school. Nag-school. Very nice. At least yung school, nandiyan yung guidance nung tatay, ganyan. Ito, may naalala lang po ako. Kanina ko pa sabi ko, teka muna, may tatanong kay maestro eh. May nangyari po ba sa inyo na wala na kayong makuwang talent? Tapos kayo na yung pumasok. Kayo na yung nag-talent. O baka Kasi nagtatalent ka na rin? Nagtatalent din po kayo. Ayun, hindi po talaga ako nagtatalent. Pero madalas po na parang hugot. Kasi pag tropa na yung mga prod eh. Oo, nahugot po ako sa Home Sweetie Home. Okay. Oo, kina John Lloyd at Tony Gonzaga. As a teacher po ako doon. Na regular po ako na hindi ko naman ini-expect. Kumbaga, kasama lang ako ni Tony Gonzaga as a teacher, faculty. Yeah. Tapos, sa movie naman, wala din akong naibigay, naging barangay tanod naman ako dun sa pelikula na. Diba, ganun yun eh. So yun, dapat handa ka rin po doon. Pero yung talagang ilalagay ako dyan na 1 week pa lang alam ko na wala pong gano'n. Mga on the spot lang. Bagay yung mga hindi inaasahan. Mga hindi inaasahan. Hindi dumating. O syempre Yes. sabihin ng prod doon, ikaw, pwede ka, ikaw na lang. Maestro po, kaya mo na to. Total kayo naman po yung nagpapa-workshop eh. Opo. Saan niyo po naman nakuha yung mga itinuturo ninyong workshop? Actually, doon sa mga nakakatrabahong director. So, ang tinuturo ko kasi kung ano yung nangyayari, actual. Para pagdating nila sa... Kasi yung naging best child performer ko noong 2022, first time niyang movie. Tapos, first time niya nanalo siya ng Metro Manila Best Child Performer. Ito ba yung sa Kampon? Hindi po. Ito yung sa My Father, Myself, kay Direk Joel Lamangan. Oh, okay. Ayun, yun po. Kasi nga, sabi nila, ang gagaling. Yeah. Yun yung dahilan kung bakit pinoporsige ko talaga na matuto yung mga bata. Kasi, kahit baguhan sila, talagang kaya nilang gampanan yung trabaho nila. Siyempre sa guide ko din, hindi sa suporta ng mga magulang. So yun po. Importante yun, yung support ng magulang. Correct. So ngayon po, magbubukas tayo ng oportunidad sa mga gusto po kasi ang dami nilang natutunan sa mga discussions natin at sa mga pinapakita natin mga pictures sa mga magulang. Sabihin, naku, gusto ko ganyan din ang mga anak ko. Paano ba makaka-approach kay maestro po para maka-attend sa workshop? At sabi nyo nga po, pag kayo ay nagpa-workshop at makakuha ng casting, artista talaga ang inyo pong dinidevelop. Ayun, pwede po nila ako kontakin sa aking Facebook, Maestro po, and then meron din po akong page, Maestro po Batang Angat. Kumbaga, yun po talaga yung pinaka-page ko, Batang Angat, na kung saan ako po mismo ang makakausap nila doon. May nagtatanong po, ba't daw po maestro po? Ayun, Maestro, ito po ba ay, ang tawag sa ganun, pen name? oo, bali yan na talaga yung Pen parang name, naging... Lola Basha. naging parang screen name ko sa buhay pelikula. Maestro po, pero hindi po talaga ng pangalan ko. O, tsaka bagay naman po kung kayo nagtuturo sa workshop. Di ba po ang maestro ay sa salitang Espanyol, maestro, na kung saan ito kayo po ay nagtuturo, guro, di ba? Ayun. Oo. Yun. Tsaka kasi mga bata ang kanyang tinuturuan, di ba? Para meron kagad masabi na, ay susundin natin kay isang maestro yung atin. Yun po. Ganon. Sabihin po nila alagang maestro. Pag sinabi alagang maestro, alam na nila. Correct. Ito may tanong sila, di ba madalas po marami sabi nga natin na i-scam. Opo. Baka mamaya po may gumamit din ng pangalan ninyo, manghingi ng pera at pangakuan na gawing artista, isama sa ganito. Paano po nila yun maiiwasan? Ano po ba ang procedure sa inyo po? Ayun, una-una ako po mismo ang kanilang kontakin. Doon sa page ko makikita agad nila yung number ko. Yun po. Ngayon, pag may mga gumagawa, kasi may gumawa na rin po sa akin ng ganyan, na ginaya po yung
Picture. FB ko, picture Oo. ko, lahat. Tapos, nag-aalok ng kung ano-anong mga Diyos ko. hindi maganda. So, marami po. Maraming scammer. Lalo na doon sa mga talent group, mga casting call, mga ganyan. Yun. Marami. Ay, ang dami po kasi na interesado. Yes. Kasi syempre, alam mo naman natin na parang gusto mag-artista. Yes. Diba? Yes. Minsan yung nanay hindi nag-artista, anak na lang. Yes. Naroon po sila. Sa panahon po ngayon, maestro po, na syempre uso rin po yung hindi lang sa pera, bilang yung mga, paano po may pagkakatiwala ng mga magulang ang kanilang mga batang anak na hindi po sila, kumaga, ma-exploit yung mga ganyan eksena po. Kasi diba uso po yan, na baka mamaya, sure ba, diba, recently, Yes. yung kay Enzo Almar, 12 years old Correct. sila. Yung mga ganun. Una-una, para maiwasan o magtiwala kayo doon sa mga taong kakausapin nyo, magulang ang dapat kinakausap. Lalo na pagdating sa mga bata. Hindi bata. Kasi may mga insidente po na ang kinakausap, lalo na yung mga teenager, ang kinakausap po ay mismo yung mga teenager. So, ako po, pagka ganyan, magulang po. At tinatanong ko lang, sigurado po ba kayo na gusto ng anak nyo? Yun. Kasi kung kayo lang po ang may gusto, mahihirapan po tayo ng ganyan. Tama. Kahit anong gawin po natin, turuan man natin yan ng workshop, umarte, pero kung walang interest yung tao, mahihirapan po tayo. Ngayon, para maiwasan yung maligaw, sabi ko nga, dito sa showbiz, dapat tamang tao talaga yung malapitan nyo. Kasi marami naman, tingnan nyo yung background, ano ba yung mga previous na mga pinanggalingan nilang mga project. Pero pag wala, lalo na yung mga nakalak, tapos papangakuan ka pa at hiningan ka ng pera, Isip. matik Scam yun, yun. scam po yun. Yes. Pero kung workshop ang babayaran mo, okay po yun. Nagbayad ka para Nagbayad ka para sa Yes. workshop. Pero pag natanggap ka kuno sa mga commercial, may pelikula ka kuno, tapos hiningan ka ng bayad, ay wala pong ganun. Kasi pagka nagkaroon ka ng project, ikaw po ang babayaran, hindi ikaw ang magbabayad. Truly! Tama. Yes! Maraming salamat po sa binahagi niyo, maestro po. Kasi lahat ito ay based sa experience. Hindi lang po talaga inimbento yan ni maestro po. Kahit yung mga tinuturo niya, kung ano yung nakikita niya sa set. Kaya maraming salamat, mabuhay po kayo, and more projects pa po. Salamat, Maestro Papa. Yes! See you again! Thank you po. Yes. Nako, pag may mga racket, no, pwede ko pala siya i-message. Maestro, Yes. kailangan ng ganito. Yes. Ay, perfect. Ganon. Yes. For the, side. Yes. So, Yes, at maraming salamat sa mga nanood. Ito po muli si Papa Awa pa. Ako naman po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho. Dapat laging love, love, love lang tayo dahil susunod na ang Love Connect kasama si Coach V, Vanessa Antonio. See you again. Bye! Showbiz Sideline sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630.